Hello mga kasansi at mabuhay! Panibagong episode na naman po ang inyong aabangan and our year 2. Salam, Shlonek, Shakbarek, Shaalumek, kay Palhal. Marhaba to all our kasansi. It's another Friday again with full of love, happiness, and excitement only here at Sam! and Quiz the Podcast! So alright, ako mga kasansi, mga mabuhay. Yes. So happy and glad ngayong araw talagang nagpunta tayo muli sa Philippine Embassy para sa isang talagang mission. Yes, it's another tackle, it's another Correct. discussion. Oh. Kasi maraming mga Pilipino na may mga katanungan Yes. pagdating sa ganitong bagay. Correct. Talagang importante ito lalo na sa ating mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho abroad. And Abroad. we're so happy na makakasama natin mula ang mga personalidad sa Pilipinas sa sa ahensya na to at talagang excited tayo, no? And it's another first again with some Yes. increase. At diba, it's our privilege na makausap yung tao na to at masagot yung mga katanungan ng bawat Pilipino. Correct. At syempre, we're so thankful sa Philippine Embassy headed by our Philippine Ambassador, Madam Anne Haladon. Lois. At syempre, yung nag-assist sa atin, si Madam Lucia. Shoutout sa iyo, ha? Thank you, Ma'am Lucia. Thank you so much. So excited ka na ba, Mama Bim? Marami kong Yes, tinatanong sa very. kanya. Oo, a lot. Oo. Oo. Kasi when it comes to, bigyan natin sila ng konting idea. Yes. Kasi ang mga Pilipino, medyo talagang when it comes sa kalusugan, Correct. napaka-particular Healthcare, niya. di No? ba? Katulad ko, napaka-particular ako. May konting sumakit lang sa akin, uy, ano to, takbo agad ako. Aga. So, Diba? since na OFW ako, Mm. meron akong insurance sa company. Yes. So, Aside syempre, from that. aside of that, dapat yung bawat Pilipino, alam din nila yung mga karapatan nila Correct. pagdating sa mga healthcare. Yes, at syempre tatalakayin natin yan ngayon dahil nga meron tayong mga kasamang personality. This is the Vice President of the PhilHealth in Mindanao area. Yes. Exciting to mga kasansi. Talagang, kasi narito po sila from May 25 up 29 29. para sa kanilang PhilHealth Overseas Service Mission. Yes. So, kaya mga kasansi at saka lahat ng OFW dito sa Bahrain or sa anumang panig ng mundo, panoorin niyo po itong episodes na ito para po sa inyo ito. Yes, this is a very important episode na talagang informative to mga kasansi. Very informative. Alright, so sa ating pagbabalik mga kasansi, makakasama na natin ang PhilHealth Vice President for Mindanao sa pagbabalik po ng Sam. And Quiz the Podcast! Member ako ng PhilHealth. Ako, member na din. Member din ako. Ang laki palang tulong kapag PhilHealth member ka. May kaagapay kami sa kalusugan kahit nasa bukid man kami. O nasa syudad, o kahit sa ibang bansa. At kahit pag-alis, wala akong pangamba sa kalusugan ng pamilya kong may iwan sa Pinas. Malaki ang naibawas sa gastusin ko sa aking panganganak. Sinagot ang pagpapa-ospital ng aking anak, wala na akong binayaran. Pati nung na-hospital si Lolo. Ang laki ng naitulong sa akin nung kailanganin kong maoperahan matapos umatake ang sakit ko sa puso. Pero alam niyo bang hindi lang pagpapa-ospital ang sakop ng PhilHealth? May programa sila para sa amin, tulad ng live-in check-up, laboratorio at gamot. Kaya hirap man sa buhay, alam kong sa kalusugan. Sigurado naman kami. Sikapin at laging tandaan ang 4 na hakbang upang makasigurong tuloy-tuloy ang benepisyo mula sa PhilHealth. Magparehistro. Magbayad ng kontribusyon. Panatilihin natin itong updated. Pati ang ating record, ating i-update. At bago lumabas ng ospital, siguraduhin na naibawas ang inyong benepisyo mula sa kabuoang halaga ng babayaran. Kung kalusugan ng inyong mag-anak ang pag-uusapan, mahalaga na maging miyembro at ipagpatuloy ito. Dahil sa PhilHealth, sigurado ang kalusugan mo, pati ng pamilya mo. Upang makasiguro, mag-4M na. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Kalusugan mo, sagot ko!
Alright mga kasansi, and we're back. Naku Mama Biba, exciting to. No? Very. Oo, talagang may inform ang lahat ng ating mga kababayan po dito sa Kingdom of Bahrain kung ano ba ang napapaloob ng PhilHealth. Kasi maraming mga tanong. Maraming mga tanong ang bawat OFW. Sabi ko nga kanina, a while ago, nung mag-intro tayo, ang mga Pilipino talagang, may mga Pilipino talagang very particular sa mga kalusugan nila. Like me, talagang very particular ako. So, ito na talaga yung sagot. Oo, talagang importante itong mga kasansi para may alam tayo kung paano ba gagawin yung sa ating healthcare. Sa healthcare. Dahil tayo mga nasa abroad, although sa abroad tayo, may mga something tayo, mga libre dito sa abroad, but we must know kung ano ba yung nasa Pilipinas. At hindi lang to sa mga OFW. Siyempre, yung mga Pilipino rin na nasa Pilipinas. Correct. Ayun. So, yung mga kasansi, mga kasama naman natin ngayon, ang mula to sa Pilipinas. At nag-visit sa Bahrain. Correct. Exciting to. For us na makapanayam natin siya. Yes. At maklear lahat ng mga tanong ng bawat OFW dito sa Bahrain. Yes, mga kasansi, kasama po natin ang ating PhilHealth Vice President for Mindanao Area. Yes, talagang exciting to mga kasansi. Please welcome Mr. Gregorio Rullioda. Hi, sir! Hi, magandang hapon. Magandang hapon sa inyong mga taga-subaybay. Yes, sir. Sam and Chris, maraming salamat sa binigay niyong pagkakataon para sa amin dito sa programa niyo na kung saan ang inyong PhilHealth, ang ating PhilHealth ay magbibigay ng updates kung ano man yung mga dapat karapatan ng bawat Pilipino saan man sila sa sulok ng mundo. Correct. At syempre, welcome po dito sa Kingdom of Bahrain, sir. At talagang first time nyo ba dito sa Bahrain, sir? Yeah, this is my first time. But our team in PhilHealth, pangalawa na po ito. Pangalawa kasi last year, nagpunta din ng isang team dito. At natutuwa kami kasi halos every year bumabalik kami dito. So, medyo mainit ka lang. Ibig sabihin, mainit, pero mainit na balita ang ating ibibigay sa atin. At mainit din naman ang pagtanggap ng Sam and Chris na podcast sa inyo po. So, welcome salamat. So siguro, bakit kami nandito? Yun ang pinakauna nating tatalakayin. Well, alam nyo, ang serbisyo ng ating pamahalaan ay dapat inilalapit natin sa ating mga kababayan, saan man sila sa sulok ng mundo. At ngayon, hindi lang dito sa Bahrain, kundi ang PhilHealth ninyo, ang PhilHealth natin, ay talagang umiikot na ito at nabibigyan ng pagkakataon. Kaya maraming salamat sa ating mga embahada kasi sila ay katuwang natin sa pagbibigay ng magandang programa ng ating pamahalaan. Around the world. Yes. Una, nandito kami para ipamahagi ang mga magandang balita mula sa inyong PhilHealth. Pangalawa, dahil gusto naming maserbisyohan na karamihan dito ay hindi nakakauwi, nakakalimutan ang pagpapa-update ng membership nila. Ng PhilHealth. Though, mayroon naman tayong OWAD before na sila din yung nagpapamember doon. Pero syempre, tuloy-tuloy. So, kung pwede, lahat ng mga serbisyo ng gobyerno, active dapat sila sa mga kanilang membership. Pangalawa, ay nandito na sila, hindi sila umuwi, pero may mga naiwanan silang mga kamag-anak, di ba? Mahal, kapamilya. So, kapuso. So, ang importante ay dapat alam din nila kung ano yung benepisyo yung mga naiwan nila sa kanilang sa ating bansa. Pero nandito sila. Sino nagbabayad? Sila din na nandito. So, dapat ano ang value ng ibinabayad ng bawat OFW? Hindi lang sa sarili, kundi ang buong pamilya. So, yan. Tapos, of course, gusto namin ipamahagi ano ba talaga ang value ng kanilang ibinabayad, ano yung benepisyo na napaka-importante. Kasi hindi naman pwede bayad ka lang ng bayad. Pero dapat alam mo. Yung benepisyo mo. So ayan mga kasansi, makinig talaga kayo ngayon. At saka we are so glad ganito may mga programa ng ating mga agencies sa Pilipinas na talagang lumalapit sila abroad para mai-discuss kung paano yung benefits ng ganitong government natin. Yes, para ma-disseminate din yung mga kaalaman. Ayun. Bawat Pilipino, sabi ko nga hindi lang ng OFW, pati na rin ng mga tao sa Pilipinas. Diba? Yes. Tama-tama kasi karamihan sa atin, palagi nating naririnig, ano ba yung batas na sinasabi na may bago na tayong universal healthcare. Siguro yan yung palagi. Bakit nanalo si Bongo? Universal healthcare ang kanyang plataforma. Bakit nanalo noon
si Senator J.V. Ejercito, sabi niya, siya ang unang nagpanukala sa universal healthcare. At tama, ang universal healthcare talaga ay kino-cover na ang bawat Pilipino. Yan ang pinakaunang mensahe ng universal healthcare. Basta ikaw ay Pinoy, Pilipino, ikaw ay automatic na member. Hindi kagaya nung unang batas, magpapamiyembro ka. Member pa. Ngayon, basta ikaw Pinoy, saan ka man, sa saan mang sulok ng mundo, automatic na member ka. Kaya lang, paano? Yun nga. Automatic kayo. Yun yung Lahat mga po tayo tanong. ay automatic na member. Kayo, sila, lahat po tayo automatic na member. Kaya lang, siguro sa atin, mga kasama natin dyan, ay hindi pa nakapag-rehistro. So, yan yung isang mission din namin. Bakit kami nandito? Magparehistro po tayo sa PhilHealth para ikaw ay kasama na doon sa listahan. Paano kung ang membership mo, hindi ka pa nakapagparehistro at may nangyari na sa'yo, especially kung nandoon ka sa Pilipinas. Ayun po ang isang layunin ng ating universal healthcare. Kung hindi ka pa man miyembro at ikaw ay nangangailangan ng healthcare at ikaw ay sa hospital, ay automatic naman na ikaw ay mabibigyan ng benepisyo kaagad. Yun yung tinatawag nating immediate eligibility. Ibig sabihin, immediately may PhilHealth ka, makaka-access ka sa ating benepisyo. Even dito sa abroad, kayo ay automatic na member ng PhilHealth. Kaya kagaya kanina, first day pa lang namin, may mga nakita na akong hindi pa miyembro. So pinagme-member na natin, kasi paano kung nandito sila? Kasi even if you are here abroad, entitled pa rin po kayo ng ating PhilHealth. So yung benepisyo ninyo, mamaya tatalakayin natin kung paano ma-access ninyo yung benepisyo. So yun, automatic membership at saka immediate eligibility. So maibibigay sa iyo kaagad ang inyong benepisyo. Basta magparehistro at ikaw ay Pilipino. Kaya iniimbitahan ko po yung mga nandito sa Bahrain na kung may oras po kayo mula ngayon hanggang sa Sabado, pumunta po kayo dito sa embahada kasi nandito kami para ibigay ang inyong serbisyo at kung pwede magpa-member na rin kayo at magpalista. Ganun din sa inyo. Update your records. So mga kasansi, from May 25 up to May 29, nandito po si Sir Greg upang sagutin lahat ng tanongin nyo. At hindi lang siya, yung team ng PhilHealth. So don't miss it, no? Napakalapit lang ng embahada. So yun, Sir Greg, so simulan natin paano ba yung pag-register sa ganitong Yes, napakagandang tanong yan. Kasi syempre Pilipino naman ako. So sinasabi ko, miyembro ako. Pero wala pa pala ako sa listahan ng PhilHealth. So napakadali po ang magiging miyembro sa ating PhilHealth, ang inyong PhilHealth. Una ay kung wala kayo dito at pwede ninyo munang ma-access yung PhilHealth website. Kasi doon sa PhilHealth website, punta kayo sa isang portal doon, membership, at doon makikita nyo kung kayo ay member na o hindi. Pero mas maganda, di ba, mga kapatid natin na nandito, ay tingnan natin kung nandito kayo para ma-update namin yung record. So mag-fill out sila kung wala pa silang membership or either nakalimutan na nila ang kanilang membership noon. Kasi nakikita ko, nakakapagbayad tayo sa OEC ngayon, pero actually, sa totoo lang, hindi na kasi naging requirement ng POEE before. Ang PhilHealth. Ang PhilHealth. So parang it was a voluntary. Pero binabalik natin kasi nakikita natin yung mga problema kung minsan ay wala silang membership. Ayun, dapat talaga Napaka-importante nito na bago sila umalis, ay member sila ng PhilHealth. Yung mga nandito naman, mag-update lang kayo. So mag-update kayo, just access the website. PhilHealth Membership Registration Form. Bago kang magparehistro or either mag-update ka. Paano yung mga nag-asawa, nanganak, tapos may mga anak na lumampas na ng 21, dapat iparehistro na nila sa ating PhilHealth. So yun, as far as membership is concerned. Ayun yung mga main requirements. Ano po ba yung mga main requirements pagdating po sa pagpapamiyembro sa PhilHealth? Napakagandang tanong yan. Dahil kung ikaw ay una, wala ka pa sa listahan ng PhilHealth. At syempre, palagi ninyong sinasabi, ang hirap naman kasi nire-require pa ninyo yung mga certificates, etc. Ngayon po,
dahil ikaw naman ay Pinoy, Mas pinadali. mag-fill out ka ng PhilHealth registration form, PMRF ang tawag natin doon, PMRF. na most requested form. Okay po. Di ba may Saan requested po form? nakukuha yung PMRF Pwede ninyong makuha ngayon Search sa ating lang. website. Downloading. Download lang po. Yung pwede ninyong pirmahan. And then, kung may pirma ka na, tama lahat yung mga inilagay mong impormasyon doon sa form na yan, ay automatic na hindi mo na namin ikaw hihingian ng mga ano-anong requirements. So, ibig sabihin, nagtiwala ang inyong PhilHealth sa'yo kasi pinirmahan mo yon. Basta provide the information. So, paano naman kung gusto mo nang nagpa-update? No? So, dito, kung kayo ang nandito at nandito ang misyon namin, hindi namin kayo i-require kasi nandito kami, nakita ka namin ikaw, pipirmahan mo. So, immediately na-update namin yung records niyo. Okay, kung gusto niyo magpa-update ng inyong mga kamag-anak ang magpapa-update doon sa Pilipinas, doon, inire-require namin yung form, yung birth certificate, kunyari nanganak ka, at pa-update mo sa inyong kamag-anak doon sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So, madali lang naman kasi meron naman kayong form. Hindi naman kami stricto na dapat NS, PSA, blah, 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 na kwan. So, anyway, yung mga records ninyo na reconciled sa inilalagay mo ay tinatanggap naman namin. Tsaka madali. So, madali. Madali. Sa totoo lang. Oo, tsaka walang language barrier Yeah. between kung nagpapamiyembro ka, no? Wala talaga lahat, puro Pilipino, Yan ang lahat gusto ko sa inyo. Tagalog. Yeah. Mas madaling madaling usapan, maintindihan. mas malinaw. Yeah. At saan mang sulok naman sa Pilipinas Opo. ay may available na PhilHealth office. At huwag din sila mag-alala. Pero ayaw kong mangyari sa inyo na kung sakaling kayo ay na ospital, ay yung ospital mismo ang tutulong sa'yo para i-update ang membership mo. Okay. Hindi ka na kailangan yung nagbabantay sa'yo, siya pa ang uutusan sa munisipyo, mag-uutusan niya. sa Tama. ganyan. So, Diba? yun, napadali din yun. Kasi meron tayong tinatawag na point of care, point of service, na kung saan sila ay bibigyan na ng serbisyo. Opo. Yung PhilHealth po ba na yan, Sir Greg, may mga fees po ba yan? Yeah. Yun naman ang susunod natin. Okay, Opo. member ka na. Okay. Diba? Sinasabi natin, automatic member. Pero may mga obligasyon naman tayo. Yes. So, una, kung ikaw ay may trabaho, kagaya namin, mga nandito sa konsulada, ay, siyempre kayo din. Kaya nyo magbayad ng premium. Magbabayad kayo ng premium. Sa ngayon, ang bayad natin sa ating mga empleyado na may employee-employer relationship ay may 5% of your basic salary. Okay. So, pero may cap yan. Kung ikaw ay tumatanggap ng sahod na 100,000 sa isang buwan, 5% lang. So, hindi yung 5% of buwan. So, ano po yun? Monthly o yearly po yun? Monthly. Monthly. Okay. So, paano naman yung mga OFW? Yes. Mabigat pag umalis. Correct. 500 times 12 equals 6,000. Oo. So, mabagat pa yan. Malaki Kasi yun. ang dami mong babayaran, di ba? So, sa ngayon po, pinadali din namin. Ayun. Pwede ng isang buwan. Bayad ka ng isang buwan para mag-start lang yung membership mo. Opo. Pero, obligasyon mo din na Magbayad. magpapatuloy. 500. Pero pag kumikita ka na at nandito ka na sa ibang bansa, kaya naman na natin Kaya yung 500. Dahil nag-soft drinks ka lang, Oo. etc. Nanigarilyo. Bawasan yun lang yun. Para ka lang nag-diet for one day. Oo. Bayad mo na ang PhilHealth. Yes. At saka malaking ano Diba? yun, malaking contribution. Ang coverage, hindi lang ikaw, buong pamilya. Oo. Tunay na pamilya. So, ang ibig po sabihin nito, like me, ako, member ako ng PhilHealth. And then, yung nanay-tatay ko is may mga edad na sila. Ayun. So, covered ba yan ng Covered in-apply pa rin. kong PhilHealth? Dahil sabi nyo nga po kanina na hindi lang ikaw, pati yung buong pamilya Okay. mo. Oo. Si nanay at saka si tatay, kung sila ay 60 years old and above at Apo. walang trabaho, Opo. automatic na member kasi may programa tayo ng gobyerno, yung senior citizen Mhm. are also automatic member na walang babayaran sa Yun. Actually, Sir Greg, nagagamit yan ng father ko. Yeah, thank At you. mother ko sa Yeah, Pilipinas. That's true. Which is talagang zero balance. Yes. Wala talaga nababayaran. Dahil dalawang klase yan. Opo. Yung senior citizen natin, Yeah. may senior citizen na nagtrabaho ang mga magulang Yes, before. before at sila ay nakakumpleto ng 120 months contribution. Okay. Yun yung tinatawag nating lifetime member Lifetime. pagdating ng 60 nila Pagdating ng pataas. 60. Okay. Paano naman yung mga senior citizen
na hindi nagtrabaho, Opo. na walang kaya sa buhay, kulang ang kinikita, Opo. sila ay miyembro din ng PhilHealth. PhilHealth. Bakit? Kasi ang ating pamahalaan ay naglalaan ng premium contribution. Yun yung tinatawag subsidy from the national government. Pinagbabayad yan ng ating gobyerno at ang pinanggagalingan nito ay galing sa mga sin tax at saka mga alcohol beverages na yun, may portion doon na dapat ito ay ilaan para sa kontribusyon ng ating mga senior citizen at saka mga mahihirap. That's what I really admire sa Pilipinas kasi talagang binibigyan nila ng importansya yung mga senior citizen. Oo. Yes. Like ang nanay ko, pag may binibili yan, anak, hindi ko na kailangan pila, ipila mo na lang ako. May senior citizen rate. Senior May citizen. 20% discount. 20% discount pa rin ba ngayon? Hindi, automatic. 20% discount. Even sa sa healthcare. Let's say, for example, pumunta sila sa private hospital. They are entitled of the 20% discount first before PhilHealth will be applied. So, todo-todo ang Yan ang bawas. nagagamit ng father ko. Todo-todo. So, So, kasi, almost wala na siyang babayaran. ayun, Sir Greg, yung mga senior citizen, syempre, kumbaga alam niyo na, matanda na, kaya nga senior. So, sinasabi niyo, kailangan meron silang kailangan pa ba nilang pumunta dyan kapag para mag-update? Or... Yeah. Oo. Of course, kailangan naman natin nang ma-update man lang. Anyway, nandyan naman si Apo na ate, magpapa-update. Napakadali po naman. Hindi naman po namin kayo pinapahirapan. Kung gusto ninyo, si Apo, i-open ang computer, laptop, doon pwede na po silang mag-upload ng mga documents at maipuan na natin. Kasi meron tayong e-gov na bagong application na ginagamit ng gobyerno. Doon makikita na nila yung how to update the records. Tama. So, may tanong ako, Sir Greg, ulit, di ba? May mga, as a being a Vice President ng Mindanao area ng PhilHealth, may mga instances ba na ito, PhilHealth coverage siya, PhilHealth member siya, then hindi niya alam yung benefits niya. May mga ganung mga instances ba? Maski saan tayo pumunta, meron at meron. Okay. Pero, kulang man sila sa kaalaman, at pag sila ay pumunta sa isang facility na accredited ng PhilHealth, doon na-update na libre na ako. Pero mas maganda na bago sana sila man magkasakit para maiwasan, alam nila. At ngayon, napakalaking tulong ninyo. Dahil, ganito po, meron na po tayong bagong programa kasi ang nakasanayan po natin ay nasa ospital tayo para entitled ka ng PhilHealth. Sa ngayon po, may bagong programa tayo. Ito tinatawag nating konsulta. So, yung konsulta ito ay provide benepisyo na ng PhilHealth para sa pamilya, para maiwasan yung pagpunta pa sa ospital. So, yung konsulta, meron tayong napakagandang programa dyan. Bago lang ito. Na dapat tayo ay magparehistro sa isang konsulta provider. Makikita nyo naman sa website natin. At mabibigyan ka na ng check-up. So, ito yung magkakasakit ba ako o hindi, health profile ka. So kung may nakita silang kailangan mong medisina, reresitahan ka, entitled ka. Maintenance medicine mo, entitled ka. Di ba, sanay tayo sa laboratory. Opo, yan. Sa Ako, talagang entitled ka din. Libre din po ito. Kasi nga po, kasama na yan sa ibinibigay ninyong kontribusyon at yung sa ating mga mahihirap, si nanay at tatay, ay entitled din sila because they are senior citizens. So ito po yung pinakabago na hindi pa po masyadong laganap ito. At tayo, yung mga kamag-anak ninyo na nakakaalam na dito sa konsulta, ngayon alam nyo na, dito yung mga OFW kanina, pinagpaparehistro na namin sa mga konsulta providers. So kukunti pa naman, pero gusto naming lahat tayo maka-experience na. Siguro dito sa mga ibang bansa kasi bago ka ma-hospital, dadaan ka pa sa isang primary doctor. So ito naman yung gusto nating mangyari sa Pilipinas. So yun talaga yung konsulta na word, sir, is KO and konsulta talaga. Konsulta. Ito yung panibagong project ng PhilHealth. So meaning of this, kaya ka nandito, Sir Greg? Konsulta na ba ang tawag doon?
sa pagpunta mo rito Oo. this May 25 up to 29. Correct me if I'm wrong. Konsulta na ba ang tawag doon? Or just only to guide Hindi, them? konsulta na po yung ating primary care benefit. Okay. Konsulta na po ang tawag natin. Konsulta na yan. At medyo hindi pa kumakagat sa akin. Oo. So, tumitingin kami ng mas maganda na talaga, alam mo naman ang Pinoy Gusto nila talagang may memory recall, madaling matanda. Kailangan, Tingnan mo yung malasakit. Yes. Kagad na tumatak sa Oo. kanilang mga malasakit. ulo at saka sa Talagang lang, get up agad memory. nila yan. So, yun. So, sa ngayon, yun muna ang ginagamit namin, konsulta, konsultasyong sulit. Kaya, konsulta. Okay. So, Ayun. yun. At Ang dami para din natin malaman kung ano ba yung mga, ito pa, yung mga benefits Yeah. na kailangan nating malaman. Lalo na yung mga ating mga kababayan dito sa Bahrain at syempre sa iba't ibang bansa. Ano ba yung mga... Being a member of being a PhilHealth. member of Yeah. PhilHealth. Well, ganito muna. Unahin ko muna yung mga naiwan nila sa Yes. Pilipinas Okay. bago tayo pumunta. Opo. Kasi Yes. gusto ko i-package na lang na Okay. pag nandito ka sa abroad, di ba? na? Mm. So, general muna tayo. So, ngayon, naging kontrobersya ang inyong PhilHealth, ang ating PhilHealth. Di ba? Alam Alam yun. ninyo lahat yan. So, Alam hindi na natin. natin itatakel yon. Oo. Ano dapat ang ginagawa ng PhilHealth? Yes. Dahil po napakalaki yung pondo natin, dapat kami ay obligadong itaas ang ating mga benepisyo. Okay. Dapat pakinabangan natin lahat yung ating mga ikinontribute, nandyan na siya. So, huwag po tayong mag-alala kung ano man yung nailipat na kinuha ng gobyerno. Kasi, nasa Supreme Court na yan at kung mababawi po natin yan. Kasi legal. Yun ang gusto din mababawi. natin So, malaman. Huwag po Secure kayong talaga. mag-aalala. Do not Masecure. worry. Yes. Dahil it will not affect yung pagkakaroon Sa ng ating benefit. mga benepisyo. Mm. Tuloy-tuloy po, pinahusay, pinalaki, at pinaganda natin ang inyong mga benepisyo. So, medyo gagamit lang ako Sige po. ng Okay po. ating konting information. Opo. Okay. So, alam nyo naman sa Pilipinas, yung inyong mga tatay, Kamag-anak. kamag-anak, na ang dialysis halos number 1 na yan Sobra. sa atin. Alam So, natin yun na may dialysis, pricing yan, oo. di ba? Yes. So, ang dialysis natin ngayon, buong taon, dati noon 44 lang binabayaran ng PhilHealth, Tomas 56. Okay. Sa ngayon po, 156. Computed na namin yan kung ilang session ang isang taon. Okay po. So, yung isang taon mo ay babayaran na ng PhilHealth. At ang ito ay magkano na sa ngayon? 6,350 per session. Per So, session. napag-aralan Kita na mo yan. yun. So, Okay po. pag titignan ninyo po, yung mga kamag-anak natin ay libre na doon. Kasi sufficient ang benepisyo na makukuha naman sa PhilHealth. So, kung i-convert ko naman sa BD, yung Bahrain dinar, 40.70 per session. Per session. So, mamaya natin pag-usapan yung pang-OFW. Mag-sample lang Okay. ako sa Okay benepisyo. po. Go ahead. Dengue fever. Mm. Dengue fever, dati 13,000 lang. Ngayon, naging 19,500. Tumaas na. Sa dengue severe, ito, kasi alam mo naman ang dengue, malala Yes. at saka, Opo. kwan lang, yung May not mga so much, stages. stage siya. From 19,000 to 47,000. 47,000. So, halos pag titignan mo, covered na covered. Covered na covered na. Oo. Parang wala ka na Sa talagang PhilHealth. babayaran Okay. sa Ito pa, hospital. na nangunguna din sa ating mga sakit, pneumonia. Ang pneumonia. Ang pneumonia ay moderate. So, ito yung tinatawag na hindi pa malala. Yes No? po. Moderate. From 19,500 to 29,250. That's one of the common na Yeah. common na sakit ng Ito naman, high risk. Ito na yung talaga common Opo. sa ating senior citizens. Ah. High risk pneumonia, ang tawag Opo. nila doon. Oo. It is now costing 90,000. 90K. So, yeah. 90. So, tumataginting din. Talagang napahusay at napaganda ang mga benepisyo. Ito pa, sakit. Typhoid fever. Ano siya? Covered. covered. Yes, halos lahat. We had 10,000 cases. 10,000 Oo, cases. 13,000 to 19,500. Oh. And ito naman, common sa ating mga nanay, mga sisters. Opo. Cesarean. Mga cesarean. From 24,700 to 37,050. Kuya, Mga So, maternity, those are only example. At ang maganda pa dito, yung ating tinatawag na
Z-Benefit Package. Okay po. Alam niyo kung ang cancer ngayon, cervix, anong tawag? Breast cancer. Breast mo Aabot na yan babae. sa milyon. Million. Milyon. Pero syempre, ayaw din naman natin magkasakit po ng ganon. So, Hindi niyo po nabanggit yung chemotherapy. ayun, Mga ganyan. kasama din po sa Kasama rin yan. Oo. lahat. Halos wala nang Talagang hindi hindi cover ng Oo, PhilHealth. okay. Punta naman tayo ngayon sa sa OFW. Okay, ito pa, kidney transplant. Sakit ng OFW. Correct. Yeah. Sakit sa kidney. Okay? From 865,000 to 1,045,000. So, maganda nga yung presyo, pero ayaw natin. Ayaw natin ng gano'n. Yes. Pero ito, nakaabang. Nakaabang na. Just in case. Mahirap Make sure naman. talagang member Ito, kayo register. Breast cancer, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yun. Dati, 100,000 lang yan. Opo. Ngayon is 1,400,000. Oo. Pag hindi ka pa naman nabuhay pa niya. Si ate nga kanina Opo. si ate may breast cancer stage 2. So, medyo pinamember na namin kasi Kami member pa lang niya. Oo. Hindi, actually, hindi na siya naguhulog. Wala na siyang believe sa mga Yan, services. Siyempre, kulang sa informasyon. Natuwa naman siya kanina kasi paano yan, hindi ka naman magtatagal pa na uuwi ka din. Correct. Sa ngayon, nakaabang na itong mga benepisyo na ito. Pero habang nandito ka, may case rate pa rin na aalaga sa inyo. Yes. So, punta na tayo sa OFW na nandito. Okay. Ayan, So, mga kasansi. Hindi kayo mabuti mga kasansi. This is for all of Okay. you na mga nandito sa Bahrain. So, karamihan sa atin, nagbabayad tayo ng PhilHealth bago umalis. Correct. So, may pidos kayo, pero yung wala yan sa inyong isip pag kasi ang isip nyo makaalis lang. Makaalis, Kaya, makapagtrabaho. napakahalaga po ang impormasyon na ibinibigay naming mga taga-gobyerno kung nandito na kayo at paano naman yung mga pamilya. Kagaya ninyo, ang ganda ng programa ninyo kasi Opo. nagbibigay Salamat kayo po. ng edukasyon sa ating mga Information kasama. dissemination. So, ito, entitled po kayo dito sa mga benepisyo nyo na nangyayari dito. Sinasabi ninyo, nagbabayad si employer para doon sa mga covered. Opo. Pero, paano naman yung mga hindi covered? Ito po ay entitled kayo. At ito po yung gusto naming magkaroon ng feedback at nakikita ko na dapat ipahusayin pa namin ang aming serbisyo. Pero meron na po kayo. Entitled po kayo. Kung ano man yung case rate sa Pilipinas, yung binanggit ko kanina, i-convert lang natin into foreign dollars. At yun din ang makukuha ninyo. At ang maganda dito, reimbursement. So, pagka na-discharge ka, meron kang 6 months to file. So, hindi naman na, kasi syempre marami namang mag-aasikaso, marami kang inaasikaso. So, may palugit po kayo na 6 months to file your reimbursement. So, ano yung dapat mong gawin para maibalik ng PhilHealth yung iyong nagastos? Malaking bagay din yun. Yes, Yung binanggit ko kanina. Oo, diba? So, una, yung medical certificate. Okay. Nakasaad naman dun po kung ano yung sakit mo, diagnosis, etc. Karamihan ay ipapabasa, dapat naka-translate into English. Okay po. So may translation naman tayo dito. Opo. So libre na yan, ibinibigay. So yun po, una, yun ang Medical pinaka-importante. certificate. Pangalawa is yung statement of account, yung binayaran mo doon sa hospital. Para naman may patunay na talagang may resibo ka. Tapos yung SOA lang, yung statement na binigay sa'yo, ito yung dapat bayaran. So, yung official receipt na yung susunod. Dahil nagbayad ka, official receipt. So, pangatlo. At pang-apat ay yung PhilHealth form naman, claim form. Downloadable naman yan sa Claim Form 1 o ang tawag natin doon. At para sa aking mga sinasabi, more detail, pumunta lang kayo sa website natin at makukuha nyo doon pang OFW reimbursement. Ano ba yung website, Sir Greg? www.philhealth.gov. Alright, mga www.philhealth.gov. Mamaya ipa-flash namin sa screen. So doon, at kung hindi, makikita din naman ninyo, contact us. So meron social media, Facebook, tapos yung international number. International number. 24 hours naman po tayo. So may serbisyo tayo maibibigay. Okay. So madali.
at maibabalik yung inyong mga gastusin. Yun po yung medyo hindi po ninyo alam. Kagaya kanina, naawa ka din dahil dapat entitled naman siya. At si ate, nagpa-member na siya kanina. Ganun po talaga, naintindihan naman po namin na yung tiwala noon ay wala. So, kaya ang inyong PhilHealth ay talagang pinag-uhusay ng isang mapagkalinga at mapagkakatiwalaan. At talagang, eto nilalapit natin sa ating mga kababayan, lalo dito sa Bahrain, at syempre sa iba't ibang bansa, ang mga OFWs, that PhilHealth is here. No? Talagang, don't worry. Kasi, alam natin may mga issues, may mga na laman tayo about PhilHealth. But then, may ginagawa pa rin ng gobyerno na maging, maging tiwala pa rin tayo. Kasi ako para sa akin, no, being an OFW, kung yung issue, let's set aside the issue. Let's focus on the ourselves, benefits natin, healthcare natin, napapakinabangan natin na ngayon. Exactly, absolutely. So, ayun. Sir Greg, may tanong ako. Di ba ang sabi mo, ang pag Pilipino ka, automatic PhilHealth member ka, no? Hindi mo pwedeng gawin yung being an OFW, yung automatically ka na rin na bago ka lumipad, dapat maging PhilHealth member ka na. Yeah, actually, PhilHealth member ka naman. Ang issue lang natin, dapat may bayad ka. May bayad ka, okay. Kasi, balis ka man, at nandito ka na, PhilHealth member ka pa rin. Kasi Pilipino ka. So, kailangan may contribution. Yun yung isa sa mga importante, no? Kasi nga, tama nga yung sinabi kanina ng Sir Greg, bang pipidos ka, pero kasi nakakalimutan mo na. Kung ano yung sineminar mo doon, ang importante sa'yo is makalipat, makaalis, makapagtrabaho. Nakalimutan mo na yung dati. Kung ano ba mangyayari in the future, di ba? So, parang ano rin naman yan eh. Parang it's about ipoprogram mo lang yung sarili mo na dapat meron kang contributions para dito, nakaset aside na to. Kung tayong mga OFW, lagi tayong may mga budget para sa pamilya natin, dapat meron na rin tayong budget para dun sa kalusugan natin. At saka talagang natin, maging masaliksik tayo. Alam mo, gusto di ba ngayon, Sir, ang Marites, no? Ito, Marites para sa gobyerno, para sa ating healthcare. Actually, di ba? Ang Marites kasi, dalawang side yan. May Marites na nandun siya sa kabila, pero dapat tayo ay nandun sa positive side ni Marites. Napaka-importante po yun. So, walang problema sa Marites. Walang problema. Basta nandun ka lang sa positive side. Sabi nga ni Sir Greg. Kagaya ng inyo, napakaganda at ang mga programa ninyo talaga ay tumutulong sa ating mga kababayan. Di ba? Itong mga programa na ito ay dapat nating mga tinatangkilik kasi dito nakakakuha tayo ng magandang informasyon. Though it's Marites pa rin, pero Marites on the other side. Napakagandang mga balita kanilang ginagawa. At ito, mga ganitong adhikain ninyo para sa ating mga kababayan ay napakalaking tulong sa kanila. So, we appreciate so much. At saka, tumutulong din kami talaga, Sir Greg, alam mo yung mapakilala din yung mga Pilipino dito abroad. Malaman nila kung ano ba yung mga kailangan nilang malaman. Ganyan. Katulad last time, di ba, nagkaroon tayo ng programa din po yung Philippine Embassy, yung Land Bank of the Philippines. Nakaalis lang. Tapos, pinalitan nga, tumawag ulit ng embassy para for the PhilHealth. For the PhilHealth naman. And that is the main objective of Samin Please the podcast. So, yung mga dissemination ng mga alaman, informative, yung karapatan ng bawat OFW. Pwede ba Pilipino. Maski nandito kayo, pwede nyo kaming bigyan ng isang pagkakataon virtual kung sakaring may oras kayo at may mga nakukuha. So, pwede natin silang imbitahan kung may marami tayong tanong, maipon natin at sasagutin po namin sa virtual, sa inyong programa. We can provide and we appreciate so much. Pwede po yan. Gustong-gusto yan ng mga kasansi. If you have some questions or information na dapat malaman, comment down below or you can message us on our social media. Then they will schedule any day, anytime, at kami ay magbibigay ng oras para sa natin 24 hours, di ba? Ang duty ng mga kasansi, the invitation is came already from the Vice President of Mindanao area ng PhilHealth na they are ready to do the virtual. At talagang magandang magandang instance sa ating mga kababayan na
yung walang time na magtanong, walang time na pumunta dito. Yeah, that's true. Diba? So, kailangan nila social media or online lang makapag-question. Saka may interactive kaming dun sa aming Facebook. So, pwede po kayong mag-Facebook at doon na bilang Facebook lang naman eh. Dali lang yan. Search lang natin parang PhilHealth, PhilHealth, diba? Sa portal. At immediately makakapag-interact kami. Especially those yung mga may immediate concern. Sa totoo lang. Naawa ako kanina. Yung immediate concern ni Kuya. Nasa Laguna daw na yung umuwi. Na na-discuss ko kanina. Nagkaroon ng vehicular accident. Third day na niya ngayon. So, hopefully, sabi ko nga, matutulungan namin within 24 hours. Nakita ko yung case niya. Halos lahat masasagot namin. So it means, no, yun yung galing ng PhilHealth. No, na talagang si Kuya, hindi siya masyadong, hindi niya alam yung coverage ng PhilHealth niya. And zero na lang sa Pilipinas din nangyari sa kanya. Correct. So, andyan talagang 100% matutulungan ng PhilHealth. Tsaka talagang PhilHealth is talaga nandyan. Pinapunta ko na nga bukas, puntahan na lang para maayos yung sa hospitalization na. Kasi meron naman na kaming naka-station na sa mga hospitals, yung malalaki. Malaki yung hospital na napuntahan niya kasi sa San Pablo, Laguna. Ayun, so madali na. So ayun, Sir Greg, do you think you can assure to all Filipinos OFW na pagtiwalaan nyo ang PhilHealth at ginagawa nila yung 100% na kung ano ang makakaya ng PhilHealth? Well, actually, totoo po yun. Kasi sa bagong liderato ngayon, meron kami tinatawag na PhilHealth Mission na RISE. Ito ay bago. Ito ay PhilHealth na mabilis, mapagkalinga, at maaasahan, mapagkakatiwalaan. Yes. So, yun yung aasa po kayo sa ngayon, yung pera po ninyo nandyan lang po. Wala yung isinauli natin. Sabi ng Supreme Court, baka ibabalik na po sa atin. Yun. Let the court. Let the court yun ang decide. Kaya mga kasansi, from PhilHealth, tiwala nyo po ang kanilang gabay. Ito nga, nabasa nga natin yung tagline, madali at mabilis, kahit kailan, kahit saan. Ano yan? So we're so very thankful, Sir Greg, at talagang happy kami. At syempre, welcome din sa Bahari. And I'm sure na happy rin ng mga kasansi natin dahil nasagot na rin ang kanilang mga tanong. Sam and Chris, itong programa na ito ay ating tangkilikin. Yes, thank you. Napakalaking bagay na naitutulong nila sa atin. At instead na silang magpapasalamat, kami ang magpapasalamat. Kasi nabigyan kami ng pagkakataon para ipamahagi kung ano man ang inyong karapatan, ano yung dapat ninyong gawin, dahil ang PhilHealth ay nandyan lang na magkalinga at mapagkakatuwa. Ayun, maraming salamat po. At from the bottom of our heart, on behalf of Sam and Cristo Podcast and our full production, maraming salamat po, Sir Gregorio, sa pagbisita sa Bahrain at to disseminate all the details ng ng PhilHealth. Saka talagang malaking tulong. Sobrang laki. Yes, of course, Sam and Chris, maraming salamat. Pero magpasalamat tayo dito sa Philippine Embassy. Yes, kasi sila ang nagbigay ng pahintulot para ang inyong PhilHealth ay nandito para gabayan kayo. So maraming salamat sa mga kasamahan natin dito sa Embahada ng Pilipinas dito sa Bahrain. Yes. So maraming salamat, Sir Greg, ha. At syempre, we have some special gift po sa inyo from our Sam and Chris the podcast. Souvenir lang naman, sir. At makakaalala mo kami dyan, for sure. Of course. Tama. So, hindi lang dito kayo magbigay ng magandang balita, kundi gawin natin ang ating mga kasamahan na siya ang magbibigay balita sa mga naiwanan nilang mahal sa buhay. Ayan. So maraming salamat po sa ating lahat. Ayan. Thank you. So be member na po ng PhilHealth. Magparehistro na. Lahat tayo member na, pero kailangan pa natin magparehistro. Updating yung rehistro, mag-login at magbayad gamit ang PhilHealth. Contribution, syempre. Right. Forward din po talaga ng GCash, no? Pwede na magbayad ng actually yung GCash, meron na po. Pagpunta nyo sa website, nandito na rin po kung paano kayo makapagbayad.
Ayun. Okay. Thank you so much, Sir Thank you, Greg. thank you. At talaga we're so happy at informed ang ating mga kababayan. Very especially well informed. And dito sa Kingdom of Bahrain. yes, and now they are fully aware about PhilHealth. Alright. So yun mga kasansi, patuloy pa rin po ang inyong pag-subscribe, pag-like at pag-share ng ating mga social media accounts. Nariyan po ang ating Facebook page, Ang ating TikTok, ating pong YouTube, at ang ating Instagram. yes, at syempre pa, ang website po ng PhilHealth, sir, is www.philhealth.gov.ph. Ayan, ako talagang ano nyo na yan, i-marites nyo na yung PhilHealth website. Yes. Ayun. So yeah, syempre we're so thankful din po sa Philippine Embassy headed by our Philippine Ambassador, Madam Ana Landoan Luis. Maraming And kay Miss Luisa. Yes, thank you so much. At syempre sa ating production, Mama Viva. Of course, ang ating cinematography na Ayan. si Mr. D, ang Ikin Visual. Correct. At syempre ang ating production assistant, Miss Katie and Miss H. Maraming Thank you so much. And of course, our artful, Miss Ang Kay. artful si Miss K, Miss Karen. So yun, Mama Viva. Yes, mga kasansi, if you are looking for any STC line, like SIM Broadband, Voice SIM, 5G and Fiber, please contact 33040473 and all the legit agents from STC will deliver your request at your doorstep. So, Sir Greg, may internet ka na ba dito? Meron ka na ba? Oo. Ayan o. Kontakin mo lang sa ng internet. Ayan na. Alright. Yes. So, yun, maraming salamat mga kasansi. This has been Sam. And Quiz, the podcast!